Are we live na ba? Yes, we are live. Ayun. So, hello again, everyone. Good day. Thank you po for still tuning in. And again, I am Ron Adam V. Puntoy, the 2023 Leia Top Notcher. But that is by the favor of God. That is not by me. And ayun nga po, well, dating gawi. Welcome to my short review sessions. Dating gawi, sige. Straight to the point tayo. So the first question is this. Number 1, strawberry fruitlet. Yes, strawberry fruitlet belong to a type of a fruit that is called A, capsule ba siya, B, asin ba siya, C, drupe ba siya, or dogberry? The answer to that is 1, 2, 3, 4, and 5. And the answer to that is asin po ang inyong strawberry fruitlet. Ano ba yung strawberry fruitlet, sir? Kung titignan nyo kasi yung strawberry, well, technically, hindi yun fruit, Hindi yun fruit. And we will get into that later. Kung titignan nyo yung inyong strawberry, yes, mag-order kayo, Yung mga nasa Baguio dyan. Titignan nyo yung inyong strawberry, meron siyang mga, yung buto niya or yung seeds niya is nandun sa labas. Nandoon po siya sa labas. On which, that is what we call, each one, is what we call strawberry fruitlet. Kaya ang strawberry nga po ay tinatawag rin nating multiple fruits. Kasi sa isang strawberry, yung nakikita nating strawberry na kulay red, maraming fruits doon or fruitlets. Kaya siya may gitawag na multiple fruit. So, malinaw na po yon. Ang fruit or true fruit ng strawberry natin is yung seeds natin. And bakit siya asin, sir? Kung titignan nyo kasi itong na to, kung titignan nyo, well, with this slide, medyo marami-rami ito. But please take a picture of this. You should be familiar with this. And asin is defined as this, a small, dry, one-seeded fruit. One-seeded fruit that does not open to release the seed. Ayun lang naman siya. Dry, one-seeded fruit. And take note, yung isang seeds po ng inyong, ng inyong strawberry is considered as one fruit yon. Okay. Malinaw po. Meron rin tayong nut, samara, legumes, capsule, follicle, and silic. And I think na-encounter nyo to sa iba't ibang reviewers, Pero just to visualize this one, ito po yung mga itsura nun. Yan po yung itsura niya. Okay. And when we are talking, well, these are dry fruits. When we are talking about we are talking about fruits na rin. Let's talk about the fleshy fruits. Unang-una, meron tayong berry. Sir, bakit hindi considered as a berry ang strawberry? Nandun naman sa pangalan niya, berry. Hindi po considered ang strawberry as a berry kasi yung seeds niya is nasa labas, hindi nasa loob. Ang mga berry po natin is yan, kagaya niyan, kamatis, eggplant. Yes, eggplant is also a berry. And medyo weird, pero na-search ko, avocado is also considered as a berry. Paki-check nyo na lang kay Google, pero nabasa ko parang avocado sa berry, sabi nila. Yun lang naman. Meron po tayong berry, which is fleshy po yung inside niya and maraming buto-buto. Ayun. And then, meron rin tayong Hesperidium. Pag sinabi mo namang Hesperidium, ang tinitingnan po natin dyan is yung rind niya. Ang ibig sabihin ng rind is yung balat. And mostly, pag Hesperidium po, ang balat niya po is leathery, parang leather. And commonly, ito po yung mga citrus fruits nyo, kagaya ng inyong kalamansi, mga ganon, and then orange, mga ganon. And then, moving on, meron rin tayong pepo. Ito naman yung rind niya pa rin tinitingnan natin, yung balat niya is makapal. Ang maganda example naman po nito is yung watermelon ninyo. Watermelon. And then, meron to sa pamimilian kanina, drupe. And ang good example ng drupe ninyo is yung inyong mangga. Bakit naging mangga, sir? Kung kinain nyo yung mangga ninyo, yun. Ginawa yung candy, pero may matigas na part. Yung seeds niya po is enclosed sa matigas na part. And yun po ang characteristic ng drupe. Yung seeds niya is enclosed sa matigas na part.
And familiar kayo sa sinasabing coconut is not a nut? Yes, coconut is not a nut, but coconut is considered as a drupe. Ano? Ano yung coconut? Drupe yon, hindi po siya nut. Ano? Lang naman yon. Sir, bakit? Kasi yung seeds ng coconut is enclosed sa matigas na part. If I'm correct. Ano? So, yun po. Pero I'm sure na coconut is a drupe. Then, meron rin tayong tinatawag na pome. Ito naman, yung pome naman, tinitignan naman dyan, pag nakain mo na yung mansanas, yung maperas ninyo, nakain mo na lahat, yung seeds niya is parang merong papel. Naka-enclose siya sa papel. Nakuan, yun yung tinitignan natin. Kinain mo na lahat ng mansanas nyo. Tapos, di ba may tinitira tayo dun sa gitna? Di ba may parang papel-papel doon? May parang papel-papel doon. On which, yun po yung tinitingnan natin sa pome. Tinawag niyong pome. And then, meron rin naman tayong types of dry fruit. You should be familiar with this also. Pag sinabi mong indehiscent and dehiscent. Pag sinabi mong indehiscent, hindi pumuputok. Pag sinabi mong dehiscent naman, pumuputok. So, what do you mean pumuputok? Once na nag-mature kasi ang inyong ang inyong munggo, pag nainitan yan sa field, yung yung capsule niya or yung dalawang capsule niya, puputok yan ng parang nasa picture. Yan. Puputok yan. Pero yung rice, kahit mabilad yan sa field, di ba hindi naman puputok? Because that is indehiscent. Madali lang tandaan. Pag hindi pumuputok, hindi hiscent. Dehiscent, pumuputok. Yun lang po. Yun. And siguro first question pa lang, marami ng knowledge. Marami na sir, ang dami, ang sakit sa ulo. Pero please lang po, wag nyong pagbabalik ta rin. Ayun, wag nyo pong pagbabalik ta rin. Kung nalilito, pwede nyo namang i-rewind. And Rewind is a movie na medyo nakakalungkot. Sa mga nakanood dyan, kaway-kaway. Ayun lang naman. And napag-usapan na rin natin, sir, kung hindi po fruit yung strawberry kanina, ano po yung kulay red? Ano yung kulay red na kinakain natin? Ang kulay red po na kinakain natin doon, if you will look at this slide, hindi ko alam kung malinaw sa inyo. If you will look at this slide, hindi po yung ovary yung nagde-develop dyan sa strawberry, kundi yung receptacle po. Yun yung kinakain natin na kulay red doon sa strawberry. Receptacle yung lumalaki sa strawberry. Ayun. Kaya, tinatawag rin yung strawberry aside from multiple fruit, considered ang strawberry na multiple fruit, no? Considered rin siya or tinatawag rin siyang accessory fruit. Kasi nga, hindi siya galing sa ovary, yung kinakain natin. Galing siya doon sa receptacle. Yun lang naman yun. Ang dami? That is still the first question. Okay. Second question is this. A vegetable that belong to the cucurbit family are, except, sa pagbabasa ng question, tingnan nyo pong mabuti kung merong except dyan. A, squash ba? Boy, watermelon ba? C, tomato ba? Or dog, cucumber ba? 5, 4, 3, 2, and 1. The answer to that is tomato. Sir, bakit tomato? If you are familiar with these three, yung squash, watermelon, cucumber, they are cucurbits or magkaka-family sila because ang distinguishing characteristic ng isang cucurbits is meron po silang tendrils. Itong tendrils nyo po ito yung parang paikot na paganon. Sila yung pumupulupot sa balag or sa trellis, kung tawagin. Sila yung parang maliliit lang naman. Maliliit, kunyari may line dyan ng trellis, maliliit, pupulupot siya dyan. Yun po yung tendrils ninyo, tendrils. Pero, sir, yung sitaw, pumupulupot naman sa balag. Cucurbits ba yon? No. Why? Kasi yung vine niya, yun mismo yung pumupulupot doon sa balag or sa trellis. Wala naman siyang yung parang maliliit na lang na parang spring.
Ayun, if you're familiar with that. Yun po ang tendrils natin. Yun ang tendrils natin. Okay. Ano pa bang mai-share kong knowledge dito? Sige, tingnan natin. Squash, watermelon, cucumber, and well, wala naman ako mai-share. Sige, moving on to the next question. Nuts or nut fruits includes the following except A. Nuts. Nuts. A. Grapes. B. Cashew. C. Pili. And dog talisay. Ano kaya? Very obvious naman siguro. 3, 2, 1. The answer to that is grapes. Yung inyong Vitis vinifera. Vinifera or grapes. And another thing sa grapes, well, grapes is considered as a vine. Yes. Pag sinabing vine ba ang grapes? Well, definitely yes. Pero mas may right scientific answer dyan. Ang grapes po ay hindi, well, yes, it is a vine, but it is correctly considered as this, liana. Ang liana nyo naman po, pag tinignan mo kasi yung vines ng inyong grapes, is woody siya, woody. Kaya pag yung vine nyo po is woody, tinatawag po siyang liana, hindi siya vine. Yun lang naman na may share ko dyan sa grapes. And then, sa rice plant naman, okay, onto our last question. Medyo mabagal itong discussion natin ngayon. Well, rice plant is A, xerophyte ba siya? B, mesophyte ba siya? C, hydrophyte ba siya? Or dog, halophyte ba siya? Ano kaya dyan? 5, 4, 3, 2, and 1. The answer to that is hydrophyte po ang ating plant. Pag sinabi mo kasing hydrophyte, water-loving siya. Sir, ano naman yung tatlo, yung xerophyte, mesophyte, and halophyte? Ito yung pag-usapan natin. Pag sinabi mo namang xerophyte, well, ito yung plants, na nag-a-adapt. Naka-adapt sila to survive in the environment na walang tubig or konti lang ang tubig. And the most common example of that is your liana plants. Ayun, liana. Succulent plants, kung tawagin. And also, napag-usapan natin last video, yung mga modified leaves ng ating mga halaman, katulad ng bougainvillea, parang petal siya pero modified leaves pala siya. Pag tinanong, yung cactus, saan yung leaves niya? Saan yung modified leaves niya? Maraming nagsasabi, sir, yung trunk niya kasi kulay green. But, I have watched a video, sinabi nila, ang modified leaves po ng inyong cactus is yung tusok-tusok niya. Yes. Yun raw yun. Sir, bakit? Bakit naging ganun yung leaves niya? Well, pag yung leaf mo kasi pag mainit, tapos yung leaf mo malaki yung leaf area niya, mas maraming chances na mag-evaporate yung tubig dyan. Kaya, yung cactus raw is, ginawa niya na lang isang tusok na lang para wala nang mag-evaporate na tubig doon. And also, in the wilderness, merong plants na kumakain po merong animals na kumakain ng mga plants which is rich in water, on which yun na rin po ang nagiging defense mechanism ng cactus para hindi siya makain kasi rich in water na siya. Ayun lang naman. Sige. Going back to our discussion, meron rin tayong tinatawag na mesophyte. Ito namang mesophyte nyo is the plants that thrive in the environment with moderate, take note of this, moderate water. And mostly po ng ating mga tinatanim agriculturally, yung mga kinocultivate nating crops, such as your mais, mga ganon, is mesophytes po sila. Meso meaning, nandun lang sa gitna. Balance eh. Ayun. And then, meron rin tayong hydrophyte. Pag sinabi mo ng hydrophyte, nagsusurvive yan kahit matubig. Kagaya na lang ng inyong rice. And also yung inyong mga aquatic lilies. Water lilies, aquatic lilies. Tuloy. Pero ang tanong ng karamihan, di ba sa land preparation ng ating
palayan, ano, pinapatubigan nila yung palayan tapos stagnan yung tubig doon para hindi makasurvive yung grasses or para hindi tumubo, para mabulok. Eh sir, bakit yung rice, ano, kahit lubog yan sa tubig ng 3 to 5 centimeters, lubog yan sa tubig ng 3 to 5 centimeters, bakit hindi siya nakaka-survive pa rin siya? Meron kasi po tayong, sa rice kasi meron siyang organ na tinatawag nating erenchyma. Yes, erenchyma, which allows the rice plant to breathe. To breathe or respire even though yung roots niya is nakababad sa tubig. Erenchyma ang tawag doon sa organ na yun. Lang naman. And then, meron rin tayong halophyte. Ang halophyte nyo naman is yung mga salt-loving plants ninyo. Katulad na lang yung nandyan sa picture. Ano yan? That is mangrove po. Mangrove. And maraming nagtatanong, well, surprise, I don't really know the answer to this. Pero maraming nagtatanong, halophyte ba ang buko? Na-search ko rin yun, yes, nagsa-search. Pag curious ako, nagsa-search rin ako sa Google or nagtatanong-tanong sa ibang tao. Parang hati yung answer na nakukuha ko na nalagap ko. Kaya I'm not really sure. Pero definitely po, yung mangrove ninyo is considered as a halophyte. Ayun na rin. Yun lang naman. Siguro ang example na rin nitong mga halophyte ninyo is yung mga inyong mga seaweeds. Plants rin yan sila. Plants rin sila. Ayun lang naman. And with that ends our episode number 3 na and so thank you for being here with me. And again, the slots are still available po for only 50 pesos. Sunday po tayo. Sunday 1 to 4 p.m. And pagpasensyahan nyo na po kung hindi ako makaka-reply agad kasi medyo marami-rami rin yung nire-replyan ko. So yun lang naman. Again, bye-bye. Bye-bye.